Sarge, lumabas na yung autopsy report. Heto. Yun! Magaling manansala. Maaasahan ka talaga. Alam mo naman ako, Sarge. Basta ikaw. Oh, bakit biglang parang hindi maipintay ang mukha mo, Sarge? Ano ho bang nakalagay dyan? Asin? Asin? Anong asin, Sarge? Huwag mong sabihin yung asin na nakapalibot sa katawan ng biktima sa loob ng maleta, yung pumatay sa kanya. Ayan, tingnan mo. Cerebral edema and cardiac arrest due to hypernatremia ang sinasabing cause of death. At ito pa, napakaraming asin ang nakita sa loob ng bituka niya. Maging sa lalamunan at meron din sa baga. Pati yung palibot ng bibig. Paano nangyari yun, Sarge? Parang ibinabad naman siya sa asin. Malakas ang kutob ko na pinakain o siguro pinainom siya ng maraming asin. Kung sino at bakit, yun ang aalamin natin. Eto pa pala. Nakita pala ito sa loob ng bibig ng biktima. Eto, Sarge. Itong bilog na batong itim. Nakita ito sa bibig ng biktima. Eto namang mga papel, nasa tiyan. Tapos yung isa dyan sa kaliwang kamay naman nakita. Teka, ano tong nakasulat dito sa mga papel na to? Hindi maintindihan. Latin ata yan. Naalala ko. May mga librito yung lola ko noon na may mga ganyang nakasulat. Hindi ko alam, Sarge, ha? Pero ibang pakiramdam ko sa kasong ito. Sa tingin ko, hindi lang ito basta murder case. Ano? Kulam? Engkanto? Aswang? Hindi ko sigurado, Sarge. Pero kakaibang lugar na ito. At sigurado akong alam mo yan. Ayan ako manansala. Ang mabuti pa, ihanda mo yung kotse. Pupunta natin yung mag-ina. Kailangan ko makausap muli yung batang unang nakakita dun sa bangkay. 2 araw na itong kaso pero walang usad. Magandang araw si Tio Pangil, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ako po si Rudy, isang retiradong polis na ngayon ay payapang namumuhay dito sa isang lungsod sa Kabisayaan. Ngayong taon ko lamang nasimulan ng pakikinig sa inyong channel. At nang dahil dito ay naisipan kong ibahagi sa mga tagapakinig ninyo ang isa sa mga kasong kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. 1991 noon nang madestino ako sa isang syudad sa kalagitnaan ng Panay at sakop ng istasyon namin noon ang ilang mga liblib na baryo sa lugar. Puno ng misteryo at katatakutan ng mga baryong yon. Napakaraming kwento noon na hirap akong paniwalaan. Hanggang isang araw nakatanggap kami ng report. Isang bata ang nakakita ng isang maletang may laman na bangkay ng isang dalaga. Kainis talaga yung daan dito. Siguro 2 balik pa sira na itong owner natin. Grabe ang lubak. Puro ka reklamo. Sinabi ko na sa'yo na lakarin na lang natin eh. Nagpumulit kang ipasok. Kasi naman, Sarge. 20 minutong lakaran din ito mula doon sa kalsada. Ewan ko sa'yo. Sige na, baba na. Hindi ka ba kinikilabutan sa lugar na ito, Sarge? Ang lalaki ng mga puno. Tapos parang ang daming nakatingin sa atin. Wala namang tao. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung paano ka naging pulis. Ni hindi ka makalapit sa bangkay. Papalapit pa lang, suka ka ng suka. Tapos pati ganitong klase ng lugar. Kinakatakutan mo. Kapag nainis ako, gagawa ko ng report at hahanap ng ibang partner. Sinasabi ko sa'yo. Huwag naman, Sarge. Alam mo namang idol na idol kita eh. At saka, hindi naman talaga ako takot. Para bang may nagsasabi lang sa akin na maging alerto. Pakiramdam ko, may aatake sa atin dito anumang oras eh. Dapat ka talaga maging alerto. May mga rebelde pa raw dito. Kapag nagkataon, magiging pulutan nila tayong 2. Oh, yun na yung bahay ng mag-ina, hindi ba?
Oo, Sarge. Yun na yun. Mabilis akong naglakad papalapit sa kubo na yun. Kawayan ang dingding at pinagtagpi-tagping yero lamang ang bubong. Pero masasabi kong may kalawakan yun. Pumatok ako. Mga ilang beses ko rin yung ginawa bago ko narinig na may gumalaw mula sa loob. Hindi nagtagal ay nagbukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang babae. Payat, lubog ang mga mata at tila pagod na pagod. Kayo pala, sir. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tungkol po ba ito, sir? Oo. Tungkol ito sa natagpo ang bangkay ng anak mo. Gusto ko sana siyang makausap kahit sandali. Pasensya na po. Pero hindi ko po mahahayaang makausap yung anak ko ngayon. Takot na takot pa rin siya sa kanyang nakita. 2 gabi po siyang binabangungot at hindi makatulog. May mga pagkakataong nagsisigaw pa nga siya sa gabi. Ganun ba? Patawad. Kung gayon, ikaw na lang. Ikaw naman ang una niyang pinagsabihan sa nakita niya, hindi ba? Opo. Sige po. Kape. Gusto po ba ninyo ng kape? Hindi na. Ayos na kami. Ay, sige po. Kukuha lang ako ng mauupuan natin. Medyo magulo po kasi sa loob ng bahay namin. Isa pa, masikip po eh. Hindi na ako kumontra. Hinayaan ko siyang kumuha ng upuan. At pagbukas niya ng pinto ay nakita ko ang batang babaeng nakakita sa bangkay na nasa loob ng maleta. Kagaya ng ina nito ay payat din ito at bakas sa malamlam nitong mga mata ang takot at gutom. Manansala. Bumili ka nga muna ng tinapay at kape. Sarge, bakit? Nagugutom ka ba? Kumain naman tayo. Huwag ka nang magtanong. Bumili ka na doon. Yung kasya hanggang bukas. Samahan mo na rin ang 5 kilong bigas, isda at mga gulay. Ang dami naman ata niyan, Sarge. Leo, nainis na ako. Susunod na, sir. Ako na pong bahala. Sige na. Babayaran kita pagbalik mo. Kape, sir. Oh, sandali. Tulungan na kita. Salamat po, sir. Ay, yung kasama po ninyo, saan pupunta? Hayaan mo yon. Inutusan ko. Sige na. Maupo na tayo at tumatakbo ang oras. Kaagad akong nagtanong sa babae. May mga tanong akong inulit na lamang sa kanya na naitanong ko na noong araw na makita ang bangkay. Pero walang pagbabago sa mga sagot niya. Hindi talaga nila kilala ang bangkay. Dati silang taga-Quiapo sa Maynila at doon niya ipinanganak at pinalaki ang kanyang anak. Napakahirap po ng buhay doon sa Maynila. Lalo na mag-isa lang akong bumubuhay sa aking anak. Iniwan po kasi kami ng kinakasama ko at sumama sa iba. Kaya nagpasya na lamang akong bumalik dito. Pero tanging ang kubong ito na lamang na ito ang dinatnan namin. Patay na rin pala kasi ang nanay ko. Ikinalulungkot ko. Sir, wala pa rin po bang umaangkin sa bangkay? Wala pa. Naglagay na nga kami ng paskil sa labas ng istasyon. Napansin ko lang. Parang ang dalang ng mga tao dito sa baryo nyo. May iilang bahay. Pero parang walang katao-tao. Hindi ko nga rin po alam. Hindi naman ganito itong baryong ito noon. Nitong nakaraan, wala talaga masyadong tao rito. Kahit doon sa bandang dulo. Sa madaling araw, may mga naririnig akong nag-uusap. Di ko naman sila maintindihan. Kapag sumisilip ako, wala naman ako nakikita. O sige. Salamat sa mga impormasyong ibinigay mo.
Oh, sakto pa lang dating ng kasama ko. Sandali lang ha. Eto, Sarge. Ako na maglalabas ng bigas sa likod. Sandali. Sige. Isunod mo sa akin dun ha. Ito, Marisa. Pagkain nyo. Sasapat na siguro yan para sa isang linggo. Hala, hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo ng mga yan. Kung hindi man para sa iyo ay para sa anak mo. At eto, tanggapin mo tong munting halagang to. At patingnan mo yung ubo mo. Iba ng tunog. Itong bigas, Sarge. Dito na yan. Ito pa, Marisa. Nako, sobra-sobra naman po ito. Wala naman po ako na itulong sa inyo eh. O sige na. Aalis na kami. Babalik na lamang kami kung meron pa kaming kailangan. Hala, sir. Salamat po talaga. O, sige na, sige na. Tama ng pasasalamat. O paano? Mauna na kami. Manansala, paandarin mo na yung sasakyan. Yes, Sarge. Habang papalayo na kami sa baryong yun ay may nakasalubong kaming isang babae. Sunog ang balat noon sa araw. Gulo-gulo ang buhok at nakasuot ng itim na bestida. Bagsak ang balikat noon na naglalakad. Napatitig ako rito nang bigla itong bumaling sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata at nagulat na lamang kami ng kasama ko nang bigla itong tumakbo at dinamba ang harapan ng aming sasakyan. Kaagad na napapreno si Manansala dahilan para halos masubsob kami sa harapan ng sasakyan. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Hinahanap niyo ang pumatay sa kanya? Kay Anita? Hindi niyo basta makikita. Baka sumunod pa kayo sa kanya. Anita? Sinong tinutukoy mo? Ang alay! Ang babae sa maleta. Anong sabi mo? Kilala mo ang babae sa maleta? Oo, kilalang kilala. Ang bihira ka, Celia. Dito ka lang pala nagsuot. Halika nga rito. Nako, nariyan ang dilobyo. Nariyan ang isa pang malas. Teka, sandali! Teka, sandali! Huy! Mabilis na tumakbo ang babaeng yun sa loob ng kakahuyan. Hindi naman nagtagal ay lumapit sa akin ang lalaking tila humahabol dito. Tumigil ito sa aking tabi habang hinahabol ang hininga. May kataba nito at sawari ko ay nasa mga 40 anyos na. Pabirang babae yun. Natakasan na naman ako. Sino kayo? Sinong babaeng yon? At bakit mo siya hinahabol? At sino ka naman para magtanong? Aba, pasmadong bibig mo ah. Mga pulis lang naman kami. At may sinabing babaeng yun tungkol sa kasong hawak namin. Pulis? Oo. Kaya sasagutin mo ang mga tanong ko. Nagkakaintindihan tayo? Pero wala po akong alam. Wala kang alam? Hinahabol mo na nga yung babae. Ako, sir. Hindi ako basta pwedeng tanungin na lang. Isa pa, kailangan kong habulin yung babae. Diyan na kayo! Aba, at talaga naman, tinakasan pa tayo? Bilis mo ng sala. Habulin natin! Mabilis kaming pumasok ni Manansala sa loob ng kakahuyang yun. Bukod sa naglalakihang mga puno ng santol at kaimito ay napapaligiran rin ang paligid ng nagtataas ang mga damo. Umagang-umaga pero makulimlim sa loob ng kakahuyang yun. Nawala ang lalaki sa aming paningin. Tinalasan ko ang aking pandinig at nang makarinig ako ng kaluskos ay mabilis akong tumakbo papunta doon. Mabilis na sumunod sa akin si Manansala subalit bigla rin akong natigilan ng isang napakalaking uwak ang sumalubong sa amin. Sarge, ayos ka lang? Ayos lang ako. Anong ayos? Ang laki po ng sugat ninyo sa pisngi. Nako, mabuti at hindi tinamaan yung kaliwang mata ninyo.
Pagkasabi ni Manansala ng tungkol doon ay bigla kong naramdaman ang sugat sa aking pisngi. Pero hindi ako napigil noon. Gusto ko pang hanapin ang lalaki ng muling sumugod ang uwak. Dito na ako napilitang magpaputok. Sarge, iba ng pakiramdam ko rito. Pakiusap, umalis na tayo sa lugar na to. Anong sinasabi mo? Hindi tayo aalis. Ngayon pa at... Sarge, ayos lang kayo? Sarge! Biglang dumilim ang aking paningin. Nawalan ng pakiramdam ang aking mga braso at binti at nagsimulang sumakit ang aking sikmura. Hindi ko na alam ang nangyari ni hindi ko na maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko ng mga oras na yon. Naramdaman ko na lamang na may bumuhat sa akin. Narinig ko pang umandar ang sasakyan bago ako tuluyang nawalan ng malay. La, anong lagay ni Sarge? Inabot na tayo ng gabi ah. Ayos na siya, Apo. Huwag ka nang mag-alala. Anong nangyari? Manansala? Nasaan yung ulo ko. Sarge, mabuti naman at nagising ka na. Sabi naman sa'yo eh. Sige na. Maghahanda na ako ng hapunan natin. Maiwan ko muna kayo. Manansala, Eto Sarge, uminom ka muna. Narito tayo sa bahay ng lola ko. Nawalan ka ng malay pagkatapos tayong atakihin ng malaking uwak. Ginamot na rin ni lola yung sugat mo sa pisngi. Mabilis lang daw yung gagaling. oo. Naalala ko na. Salamat. Pero bakit tayo nandito? Hindi pang karaniwan yung umatake sa atin kanina, Sarge. Alam kong hindi ka maniniwala pero nakita mo naman kung gaano kalaki ang uwak na yon. Kaya dinala kita dito sa lola Nida ko. Isa siyang albularyo. At ang sabi niya, aswang daw ang nakaharap natin. Aswang? Oo, Sarge. At ang sabi ni Lola, yung dahilan ng panghihina mo ay gawa noong aswang. Parang lason daw na ipinasok sa katawan mo sa pamamagitan ng kuko ng uwak. Alam mo yung usap-usapan doon sa palihim na nilalagay na lason sa inumin? Parang ganun daw. Pero walang aswang, Manansala. Hindi sila totoo. O sige, sabihin natin na totoo sila. Umagang-umaga nung umatake sila. Hindi naman ata lohikal yon. Walang lohikal sa mga liblib na lugar, iho. Kung ang syudad ay nagniningning at nagliliwanag, kabaligtaran naman ang mga baryong tulad ng binisita ninyo. Mahirap paniwalaan, pero hindi lang tayo ang nabubuhay rito. Apo, ipainom mo ito kay Sarhento para makabawi siya ng lakas. Opo, La. Sergio, mainam ito pampabalik ng lakas. Salamat. Salamat ha, Lola. Nida. Lola Nida, Sarhento. Rudy na lamang po ang itawag niyo sa akin. At salamat po sa pagtulong sa akin. Pero, Lola Nida, yung aswang na sinasabi niyo, Hindi lamang basta kwentong bayan ng mga aswang, iho. Panahon pa lamang ng mga ninuno natin. Meron ng mga kagaya nila. Mga nilalang na isinangla ang kanilang pagkatao at kaluluwa sa demonyo para sa kapangyarihan at lakas. Hindi kita masisisi kung hindi ka naniniwala. Pero pag-isipan mong mabuti ang nangyari sa iyo. Hindi ako nakasagot pagkatapos noon. Nag-isip ako ng dahilan sa pagsama ng pakiramdam ko. Pero wala akong maisip na kahit ano. Wala naman akong kinaing kakaiba. Sapat naman ang tulong ko at wala akong kahit anong masamang nararamdaman bago kami pumunta doon. Isa pa ang uwak na lumusob sa amin.
Totoong napakalaki noon. Naalala ko noong nagtagpo pa ang aming mga mata at sigurado akong mata ng tao ang mayroon ang uwak na yun. Niyaya kami ni Lola Nida na maghapunan. Lumabas kami ng kwarto. Nawala na ng tuluyan ang sakit ng ulo ko noon at matapos kong maubos ang tsaa na ibinigay sa akin ay tila bumalik ang lakas ng aking katawan. Kumusta ng pakiramdam mo, Rudy? Ayos naman po. Bumalik yung lakas ko. Galing lang yon sa pinakuloang mga dahon. Natural na gamot at pampalakas. Nga pala, nabanggit sa akin ni Leo ang tungkol sa kaso na hawak ninyo. Pati yung nakita sa pagsusuri doon sa bangkay ng biktima. Manansala, bakit mo naman confidential pa ang mga impormasyong hawak natin? Huwag kang mag-alala, Sarge. Ligtas ang mga impormasyong yun kay Lola. Isa pa, dahil sa mga nangyari kanina, nasasabi kong kakaiba na ang kasong ito. Kaya naisip kong humingi ng tulong kay Lola. Kahit na. Huwag na kayong magtalo. Rudy, ang nais ko lang ay makatulong rin sa inyo. Ang totoo, nang marinig ko ang nangyari sa biktima ay mayroon akong naalala. Mga 50 taon nang nakalipas, dalaga pa ako doon. Nang may isang dalaga rin ang natagpo ang patay sa mismong lugar kung saan ninyo nakita ang maleta. Teka, totoo ho ba yan? Bakit wala man lang ako nakitang record sa presinto tungkol dyan? Dahil madaling takpan ng katotohanan. Noong mga panahong yon, hindi kami dinadalaw ng mga kagaya ninyo. May sariling batas sa mga liblib na baryo. Totoo yun, Sarge. Kwento rin ng nanay ko yan noon sa akin. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Sa loob ng isang kahong gawa sa mga tabla ay may isang dalaga. Balot ng asin ang katawan. May bato sa loob ng bibig at may papel na may dasal sa kamay. Parehong-pareho ng nangyari sa kasong hawak ninyo ngayon. Kung ganun, Lola Nita, nalaman po ba ninyo kung anong totoong nangyari sa babaeng yon? Inalay siya. Alay? Kagaya ng sinabi noong parang baliw na babae kanina sa atin. Hindi ako ganun kasigurado, Rudy. Pero yun ang katotohanan ang pinaniwalaan namin noon. May pamilya ng mga manggagamot na nagsasagwa ng pag-aalay para mawala ang malas sa kanilang pamilya at maipagpatuloy ang kanilang panggagamot. Pero bukod doon, ay wala na akong alam. Pamilya ng manggagamot? May ideya po ba kayo kung sino-sino ang mga yon? At kung may natitira pa ba sa pamilya nila? Oo. Pero kahit anong mangyari, huwag ninyong sasabihin na ako o sa akin ninyo nalaman ang tungkol dito. Naiintindihan ba ninyo, Leo, Rudy? Opo. Naiintindihan po namin. Mula kay Lola Nida ay napagalaman namin ang lugar kung saan namin matatagpuan ang pamilyang yun. Malapit lang yun sa lugar kung saan nakatira ang mag-inang Mariza at Nina. At ayon kay Leo, ang kakahuyan na pinasok namin noong umaga ay konektado sa baryong yun. Doon na kami nagpalipas ng gabi. 10 oras na yon at abala ako sa paglilinis ng aking baril nang makarinig ako ng kaluskos sa labas ng bahay. Noong una inakala kong pusa lamang yon. Pero nang magsimulang mag-ingay ang mga manok ay doon na ako kinatuban ng masama. Lumabas ako subalit nababalot ng kadiliman ng gabi ang lugar. At tanging ang liwanag mula lamang sa kubo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Sino yan? May tao ba dyan? Inabot ko ang isa sa mga sulo mula sa loob ng bahay at nang hilakbot ako sa aking nakita. Mayroon ng ilang bangkay ng manok na nagkalat sa lupa. Nagkalat ang dugo at ang mga balahibo nito. Inilibot ko ang aking mga mata sa paligid hanggang sa mapansin kong may gumalaw sa likuran ng mga kulungan ng manok.
Ano ka? Lumabas ka dyan! Sarge, ano yan? Ayun! Tumakbo papunta doon! Tara, Manansala! Habulin natin! Sige, susunod ako, Sarge. Kukunin ko lang ang baril ko. Tumigil kayong dalawa! Walang aalis! Pero tingnan yung ginawa niya sa mga alaga nyo. Nakita mo ba kung ano yun? Hindi po, madilim eh. Kung hayop man yon, dapat parang mapigilan. Uubusin nun ang mga alaga nyo. Pero paano kung hindi yun hayop? Ano pong... O wag po ninyong sabihing aswang yon. Pumasok na kayong dalawa rito at may ipapakita ko sa inyo. Nag-aalangan man ay sumunod na kami ni Manansala. Lumingon pa ako noon, pero tanging kadiliman na lamang ang aking nakita. Pero pakiramdam ko noon ay may nagmamasid sa amin mula sa hindi kalayuan. Ano po yan? Garapon na may langis at sanga? Hawakan ninyo. Aray, ang init. Ano pong ibig sabihin yan? May orasyon ang langis na yan. At kumukulo yan sa oras na may malapit na aswang. Kanina, grabe ang kulo niyan. Senyales na malakas na aswang ang dumalaw sa atin ngayon dito. Matagal-tagal na rin mula nang may maligaw ditong kagaya noon. Pero malakas ang kutob ko na may pakay ang nilalang na yun dito. Kami ho? Tama? Pulis ka nga. Malakas ang kutob mo sa mga bagay-bagay. Mag-iingat kayo magmula ngayon. Ano sa tingin mo, Sarge? May kinalaman nga kaya sa mga aswang yung kasong hawak natin? Hindi ko pa alam. Pero bukas na bukas rin, sisimulan natin ang investigasyon doon sa pamilya ng mga manggagamot. Maaaring pinupuntirya na kayo ng mga yun ngayon dahil pilit ninyong hinahalungkat ang sekreto nila. Muli ay hindi ako sigurado. Kutob lamang ang aking pinapagana rito. Kayo nang bahalang magtahi-tahi ng mga impormasyong mayroon kayo. Opo. Salamat po. Hindi pa rin ako kumbinsido na may aswang ng mga oras na yon. Pero nang utusan kami ni Lola Nida na magsabit ng mga bawang at magkalat ng asin sa mga bintana at pinto ay kaagad namin yung sinunod. Nag-orasyon si Lola Nida noon. Hindi ko alam kung dahil doon, pero kahit na tensyonado ang gabing yon, nakatulog kami ng maayos at nakasikat na ang araw nang magising kami. Kinabukasan ay nilinis ni Leo ang bakuran kung saan nagkalat ang bangkay ng mga manok. 4 na lasog-lasog na manok ang nasa paligid. Parang ipinunas pa ang kanilang mga dugo sa lupa. Tumingin ako sa paligid at kapansin-pansin ang isang malaking bakas ng paa ng tao sa likuran ng kulungan. Ganoon din papuntang kakahuyan. May tao nga rito kagabi, Manansala. Bilisan na natin ang paglilinis dito. Mag-report na tayo sa opisina at pagkatapos ay magtrabaho. Copy, Sarge. Sige na, kilos na. Mahabang araw ang naghihintay sa atin ngayong araw. Hindi na kami nag-agahan noong umagang yun. Subalit bago umalis ay pinabaunan kami ni Lola Nida ng ilang mga bagay. May ibinigay isang botelya na puno ng benditadong langis kay Manansala at sa akin naman ay isang punyal na ayon sa kanya ay yari sa buntot ng pagi. Mainam di umano iyong panlaban sa mga aswang. Mahigpit din niya kaming pinaalalahanan na huwag mangahas lumaban sa mga aswang gamit ang aming mga baril. Maaari raw noong mapabagal ang aswang, pero hanggang doon lamang iyon. Matapos yun ay bumalik na kami sa istasyon namin at pagkatapos mag-report ay pumunta na kami sa baryo kung saan sinasabing nakatira ang pamilyang kakausapin namin. Kakaibang tumingin ng mga tao rito ah. Parang kakain ng tao. Bibihira kasi talagang may dumalaw dito, Sarge. Ang totoo, kahit dito ako lumaki sa bayang ito, ngayon lang ako nakaapak dito. Naalala ko na madalas akong binabalaan ni nanay na huwag pupunta rito nang walang kasama. Bakit daw?
Ang panakot nila noon sa amin ay ugad nga raw ito ng mga aswang. Ganon? Teka, saan kaya yung bahay ng hinahanap natin? Magtanong na kaya... Ay, mga Ginoo! Saan ba ang punta niyo at dapat pad kayo dito sa aming munting baryo? Ay, naku naman nanay. Nakakagulat naman po yung bigla niyong pagsulpot. Oo nga po. Pero, inahanap po namin dito yung bahay ng pamilya ng mga albularyo. Pwede po ba ninyong ituro sa amin? Bakit? Ano ang kailangan niyo sa kanila? Magpapagamot ba kayo? Hindi. Opo. Magpapagamot kami. Ito kasing kasama ko. Namamaga yung itlog. Babaero kasi. Nabarang ata. May nakapagsabi sa amin na magagaling ang albularyo rito. Opo, totoo yun. Nananakit nga po na parang nangangati saan po ba namin sila pwedeng makita? Doon! Nakita niyo yung mayabong na puno ng balete? Sa ilalim doon ang malawak na bakuran ng mag-anak. Pero mag-iingat kayo. Bakit naman po? Marami kasi silang aso. At isa pa, hindi sila nagpapabayad. Pero maaaring iba ang hilingin nila sa inyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi na kayo dapat pumunta pa rito. Hindi nakakalabas ng lugar na ito ang mga sinugaling na kagaya nyo. Nakita kong nag-ibang ekspresyon ng mukha ng matandang yun. Mula sa maamo nitong mukha at nanlisik ang mga mata nito. Hindi kami nakapagsalita ni Manansala. Pagkatapos ay humangin ng napakalakas. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko ay napakaraming mga mata ang nakatingin sa amin at nagbabantang lumusob anumang oras. Pero hindi ako nagpatinag. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maglakad. Sumunod naman sa akin si Manansala hanggang sa marating namin ang baleteng itinuro sa amin ng matandang babae. Tao po? May tao po ba rito? Ibang pakiramdam ko dito, Sarge. Parang totoo yung sinabi ng matanda. Pakiramdam ko, hindi na tayo makakalabas dito ng buhay. Kasi naman nagsinungaling ka pa eh. Umayos ka nga. Walang mangyayari sa atin. Huminahon ka. Anong may paglilingkod ko sa inyo mga Ginoo? Narito ba kayo para magpagamot? Natigilan ako sa tanong ng babaeng lumabas mula sa bahay na kaharap namin. Bumilik sa isipan ko ang nanlilisik na mga mata ng matandang babae na nakausap namin at nagpaulit-ulit sa isipan ko ang mga sinabi niya tungkol sa mga taong hindi na nakakalabas doon ng dahil sa pagsisinungaling. Hindi naman ako kadalasang naapektuhan ng mga ganoon, pero ng mga oras na yun ay talagang natigilan ako. Mga pulis po kami. Nag-iimbestiga. Maaari po ba namin kayong makakausap saglit? Mga pulis? Imbestiga? Tungkol saan? Tumahimik kayo. Hindi sila kaaway. Sige mga Ginoo. Itulak niyo yung harang at tumuli kayo rito. Salamat po. Tara na, Sarge. Oo, sige. Pasok na. Sumunod kayo sa akin. Doon na tayo mag-usap sa loob. Hindi kasi titigil ang mga asong yan kakatahol. Maayos naman kaming tinanggap ng babaeng yun na nagpakilalang si Hira habang papasok kami ng kanilang bahay. Maputi at balingkiritan si Hira, subalit mahahalata sa mga linya sa mukha nito ang edad. Sa wari ko ay nasa 50 na siya ng mga panahong yun. Malawak ang bahay nila na walang ikalawang palapag. Napakaraming santo at pagpasok ay kaagad kaming sinalubong ng napakatapang na amoy ng mga bulaklak. Payapa ang bahay pero may kakaiba akong pakiramdam. Para bang hindi kami tanggap sa lugar na yon. Sandali lamang at ikukuha ko kayo ng maiinom. Wag na ho kayo mag-abala.
Mas maigi kung makakapag-usap na rin tayo kaagad. Hindi maaari. Nakagawian na namin na kapag may bisita, ay dapat nating pagsilbihan. Kahit mga pasyente namin, ganito rin namin itinatrato. Hayaan mong gawin ko ito. Dahil mahalaga ito sa pamilya namin. Sige po. Dito na lang po muna kami. Salamat. Wala ka bang ibang nararamdaman dito, Sarge? Hindi ko alam pero parang magmula nang pumasok tayo dito, ang bigat ng pakiramdam ko eh. Ganyan din ang nararamdaman ko. Pero kailangan natin tong gawin. Ang mabuti pa, wag na lang tayong uminom o kumain sa kahit anong ilabas niya. Mahirap na. Sige, paglabas niya, kaagad ko nang sisimulan ng pagtatanong para makalis tayo kaagad dito. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa isang silid si Hira. Dala niya ang isang tray na may lamang 2 tasa ng kape, asukal at ilang mga biskwit. Inilapag niya yon sa lamesa sa tapat namin at umupo siya sa isang upuan doon. Sige. Kumain na muna kayo. Salamat po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kilala ho ba ninyo ang babaeng ito? Pasensya na ho kayo. Yan lamang ang larawan niya na meron kami. Yung larawan niya noong bangkay na siya. Pamilyar ang babaeng to. Pero hindi ko siya kilala. Pamilyar? Kung gayon ay nakita niyo na siya noon. Marami ang pumupunta rito, Ginoo. Kaya marahil ay nakita ko ng babaeng to. Subalit hindi ako sigurado. Ano bang kinamatay niya? Nakita siyang wala ng buhay sa loob ng isang maleta. Hubot-hubad at balot ng asin ang buong katawan. Karumal-dumal naman palang sinapit niya. Pero, ano naman ang kinalaman namin sa pagkamatay niya? Pinagbibintangan ba ninyo kami? At sino? Sinong nagsabi sa inyo ng tungkol sa amin? Hindi ako kaagad nakasagot noon. Sa pandinig ko ay parang bumagal ang kanyang pagsasalita. Tumitig siya sa akin at nakita kong nagbago ang kanyang mga mata. Naging purong itim yun at parang binabasa ang nasa isipan ko. Nagsimula akong pagpawisan at kilabutan. May problema ba, Sargento? Mahirap ba ang mga tanong ko? Oh, namumutla ka ata. Uminom ka muna ng kape. Sige na. Ako po, tagabayan ho ako. At marami na po akong naririnig na usap-usapan tungkol sa panggagamot ninyo noon pa man. Ako po ang nagsabi na maaari kaming... Ulitin ko ang tanong. Ano ang kinalaman namin sa bangkay na nakita ninyo? May naaalala ho kasi akong kwento tungkol sa ritual na ginagawa ninyo para alisin ang malas sa pamilya ninyo. Kagaya ng ginawa ninyo, 50 taon nang nakakaraan. Buhay pa pala ang kwentong yon. Wala yung katotohanan. Naku naman. Alam mo naman mga baryo noon, walang magawa kaya bumubuo na lamang ng mga kwento. Magtanong-tanong kayo sa labas. Walang ganong ritual at hindi yun totoo. Pero imposibleng walang basihan ang... Walang katotohanan ng mga yon. Mabubuti kaming mga tao na ginagawa lahat para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kung wala na kayong ibang tanong, makakaalis na kayo. Makakaabala pa kayo kapag dumating ang mga pasyente. Wala namang kwentang mga tanong ninyo. Pasensya na ho. Ang totoo, paalis na rin po kami. Pasensya na po sa abala. Manansala, tayo na. Sandali. Inumin niyo muna yung kape. Hindi na po. Salamat na lang po. Kung ganon, ay hindi kayo makakalabas. Iinumin nyo yan o hindi kayo makakalabas. Yan lang ang mga pagpipilian ninyo. Ano pong ibig yung sabihin? Lalabas kami rito kung gusto namin.
Parte ito ng aming kinaugalian. Kailangang inumin ng bisita ang aming inihanda. Ang pagsuway sa aming mga kinaugalian ay magdudulot ng malas sa amin at sa mga bisita. Kaya sige na. Pasensya na. Pero hindi ho kami naniniwala sa mga pamahiin. Tingnan mo nga naman ang mga tao ngayon. Matitigas ang ulo. Lalo na kayong mga taga-bayan. Mga walang modo at paggalang sa paniniwala ng iba. Ala, sige. Lumayas kayo rito. Pero wag ninyo kaming sisihin sa oras na hubulin kayo ng kamalasan. Kumuha ang lalaking iyon ng isang supot ng asin at walang habas niya kaming sinabuyan noon. Malalaki ang butil noon at sa lakas ng pagsaboy niya ay hindi namin naiwasang masaktan. Wala kaming nagawa kung hindi ang lumabas ng bahay. Patuloy pa rin siya sa pagsaboy ng asin sa amin habang nag-oorasyon gamit ang mga salitang hindi namin naiintindihan. Nagpatuloy siyang ganoon hanggang sa naitaboy niya kami sa labas ng kanilang bakuran. Huwag na kayong babalik rito, mga malas! Wala na kaming nagawa noon ni Manansala kung hindi ang dismayadong maglakad papalayo sa lugar na yon. Napakaraming nakatingin sa amin, subalit hindi na namin sila pinansin. Palabas na kami ng baryong yon nang makita namin ang isang pamilyar na mukha. Ang lalaking humahabol sa babae noong isang araw. May dala siyang bayong at panay ang tingin sa paligid na parang may hinahanap. Subalit nang makita kami nito ay kumaripas ito ng takbo. Gumilid ito, hinabol namin siya. Papasok na siya ng kakahuyan nang maabutan siya ni Leo. Pambihira ka! Pinagod mo pa kami! Pakiusap po. Pakawalan niyo ako. Kapag nakita ako ng mga tao, nakausap kayo, papatayin ako ng mga amo ko. Sino mga amo mo? Yung mag-asawa pong manggagamot. Sige, Manansala. Kalad ka rin yan doon sa loob ng kakahuyan. Bilis! Teka. Hindi ka pwedeng makita ang nakikipag-usap sa amin, di ba? Kung ganon, tara. Sama-sama tayong magtago. Dinala namin ang lalaking yon sa gitna ng kakahuyan. Bakas sa mukha niyang labis na pag-aalala. Nanginginig at nanlalamig din ng kanyang mga kamay. Panay pa rin ang pakiusap niya pero hindi ako nadala noon. Nang masiguro kong nakalayo na kami sa baryo ay inutusan ko si Manansala na iposas ang lalaki sa kanya. Kagad namang sumunod ang kasama ko saka ako nagsimulang magtanong. Ikaw, hala, labag po sa batas nung ginagawa niyo sa akin. Pakawalan niyo ako. Kailangan namin ng impormasyon. At gagawin kong lahat para makakuha noon. Ngayon, sasagutin mo ang mga tanong ko. Nasa gitna tayo ng kakahuyan. Visitin mo ko. At magiging pataba ka ng mga puno rito. Sir, wala po talaga akong alam. Sa kung ano man pong... Tingnan mo lang maigi yung larawang to. Kilala mo ang babaeng to, hindi ba? Naku, sir. Hindi po talaga. Hindi ko pa po nakikita yung babaeng yan. Kahit kailan. Sige. Ayaw mong umamin, ha? Butasin na lang natin yung... Wag po. Wag. Ang babaeng pong yan ay si Anita. Si Anita yan. Anak ng mga manggagamot na amo ko. Ano? Opo. Seryoso ka ba? Opo. Pero kung anak nila yan, bakit nila itinatanggi sa amin? Dahil para sa kanila, malas. Malas si Anita sa pamilya. Kaya pinatay nila ang anak nila? Opo. Iyon po ang katotohanan. Patawarin niyo ako. Ako po ang nagsilid kay Anita sa loob ng maleta eh. Pero hindi po ako pumatay sa kanya. Napag-utusan lang po ako.
Nabigla ako sa sinabing yon ng lalaki at nang marinig siya ay uminit ang ulo ko. Hindi ko napigilan ng sarili kong sampalin siya at pagkatapos ay sakalin. Nang mga oras na yon sa tingin ko ay isang kriminal na ang nasa aking harapan. Ngayon, sasabihin mo sa amin lahat ng nalalaman mo. Dahil kung hindi, isisilid rin kita sa maleta. Kagaya ng ginawa mo sa babaeng yon. Manansala, may daan ba dito palabas? Yung hindi tayo makikita sa baryo nila. Hindi ko sigurado, Sarge. Pero doon, alam ko, papunta yun sa baryo ng mag-ina. Ang problema, dadaan tayo doon sa kung saan tayo inatake ng uwak. Huwag kayo mag-alala. Wala ang uwak na yun doon ngayon. Nasa bahay yun. Anong ibig mong sabihin? Ay, ang uwak na yun. Yun ang amo kong lalaki. Ano? Gulat man sa aking mga narinig ay pinili kong pigilan ang sarili ko sa pagtatanong. Naglakad na kami papalabas doon at ang lalaki na ang nagturo sa amin ng daan palabas doon. Nagpakilala siya bilang si Densyo at panay ang kanyang iyak. Hindi man niya sabihin ay kita ko ang pagsisisi sa kanyang mga luha. Sinabi ko sa kanya na nakausap na namin ang mag-asawang manggagamot at sinabi ko sa kanya ang nangyari doon. Wala naman siyang masyadong naging reaksyon. Hindi nagtagal ay nakalabas kami ng kakahuyan. Doon nga kami lumabas malapit sa baryo ng mag-ina. Kaya pinili kong doon na lang din muna tumuloy lalo na naiwan ang aming sasakyan sa kabilang baryo. Sir, napadalaw kayo ulit. Pero parang pawisan kayo. Saan ba kayo galing? Dyan lang. Pasensya na, pero maaari bang makituloy muna kami? Sandali lang naman. Ayos lang naman. Pero masikip sa loob at magulo. Ayos lang. Pakiusap. Sige po. Pero anong nangyari sa mukha mo? Bakit may sugat? Nasugatan ka dyan. Oo. Pero wala to. Pwede na ba kaming pumasok? Sige po. Salamat ha. Sige, Manansala. Ipasok mo na yun doon. Ano po gagawin niyo sa akin, sir? Pakiusap. Huwag niyo po. Hindi ka masasaktan kung makikisama ka. Sige, pasok. Sir, huwag naman po sana kayong gumawa ng gulo rito. Ayaw po naming madamay. Huwag kang mag-alala. Wala namang kaming gagawin sa kanya. Muli, pasensya na. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila Mariza. Pero kabaliktaran ng sinasabi niya ay maayos naman ang loob ng kanilang bahay. Malinis at maayos ang iilang mga gamit. Kung titingnan nga ay hindi aakalaing ganoon ang loob noon mula sa labas. Sa labas kasi ay parang sira-sirang kubo na ito. Sa isang silid ng bahay ay nakita ko ang batang babae na nakakita sa maleta. Nina ang pangalan niya. Nakatago ito sa likuran ng pinto at pinagmamasdan kami. Pero mas maaliwalas na ang mukha nito kumpara noong nakaraan. Ngayon, Densyo, sabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Sinabi ko na po sa inyo. Ang mga amo ko po ang pumatay kay Anita. Bakit nila pinatay si Anita? Ano ang maaaring maging motibo ng... Ritual at paniniwala. Iyan po ang dahilan. Ayon sa narinig ko sa amo kong babae. Yung Hera? Opo. Kada 50 taon ay kailangan mag-alay sa Diyos na sinasamba nila ng isang buhay. Para mapanatili yung kakayahan nila. Maigpit din sila sa pagsunod sa mga kaugalian ng kanilang pamilya. Ang hindi pagsunod ay nangangahulugang malas sa kanila. Pansin ko nga noong naroon kami kanina. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung paano siya pinatay. 2 linggo, ginawa ang ritual, sir. Sa loob ng 2 linggo, araw-araw, pinaiinom nila ng 2 litro ng tubig na may tinunaw na 2 kilong asin si Anita sa harap ng mga taong naroon. Ang totoo, 3 linggo dapat ang ritual na yon.
pero bumigay ng katawan ni Anita. Sa pangalawang linggo pa lang, hindi ko malilimutan ang paghihirap na pinagdaanan ng kaibigan ko sa kamay nila. Mga hayop sila. Kung gayon, yun na ang paliwanag kung bakit napakaraming asin ang nakita sa loob ng katawan ng biktima. Pero, bakit wala kang ginawa para pigilan sila? Dahil hindi ko kaya, sir. Kontrolado nila ang buong baryong yun. Isa pa, ang amo kong lalaki. Isa sa aswang. Kagaya ng sinabi mo kanina? Siya yung uwak na lumusob sa amin? Opo. Pinahabol niya kasi sa akin si Celia. Yung parang baliw na nakita niyong hinahabol ko. Pero ang totoo, mga sir, tinulungan ko si Celia na tumakas mula sa kanila. Nasaan si Celia ngayon? Nandun po sa may kakahuyan. May maliit na kuweba doon sa paakyat ng bundok. Doon ko itinago si Celia. Iniwanan ko siya ng pagkain doon. At ang totoo, ay doon ako galing bago ninyo ako nakita. Pero bakit nila hinahabol si Celia? Natatakot kasi sila. Si Celia kasi ang madalas na nakikitang kausap ni Anita noon. Natatakot sila na baka sinabi ni Anita ang lahat sa babaeng yun. Mula sa paghahanda sa kanya, para sa ritual, at kung ano pang pang-aabuso na sinapit niya sa bahay nila. Ikaw, kaano-ano ka nila? Paano kang napadpad sa lugar na yon? Anak ako sir ng dati nilang kasama doon. Nawala ang tatay ko nang hindi namin nalaman ang dahilan. At pagkatapos, namatay naman sa misteryosong sakit ang aking ina. Wala akong mapupuntahan kaya pinilit kong maging masuduri sa mag-asawang yun. Kung ano mang naririnig ko, hinahayaan na lang. Sa takot kong baka isunod nila ako sa mga magulang ko. Pero bakit sa halip na ilibing, ay sa maleta mo pa inilagay ang bangkay? Wala sanang problemang ganito. Kung inilibing na lang sana ninyo si Anita. Dahil para tumulamang ritual, dapat madampian ng lupa ang bangkay ng alay sa loob ng 3 araw na maitapon ito mula sa bahay. Kaya itinatapon na lang daw para iba ang makakuha at hindi ka agad mailiming. Kalokohan! Mga siraulo! Sarge! Arestuhin na natin ang mga yon. Kapag napatunayan nating anak nila ang biktima, malaki ang tsansa na maipakulong natin sila. Pero kailangan natin ng katibayan, ng ebidensya. Densyo, handa ka bang tumistigo laban sa kanila? Ipinapangako ko, puprotektahan kita kahit anong mangyari. Pero sir, Namuhay ka sa takot sa loob ng mahabang panahon. Pagkakataon mo na para makawala doon. At ganoon din, mabibigyan mo palang hustisya ang pagkamatay ng iyong kaibigan. Yumuko si Densyo at muling umiyak. Hinayaan na lamang namin siya. Si Mariza naman ay pinagtimpla kami ng kape at sinamahan pa iyon ng nilagang kamote. Nakaramdam ako ng gutom, kaya kumain ako. At habang kumakain ay biglang lumabas si Nina mula sa kwarto at kumuha rin ng kamote. Ngumiti ito sa akin at nagpasalamat bago pumasok muli ng kanilang silid. Nako, pagpasensya na po ninyo yung bata nyo, talagang napakamahiyain. Ayos lang. Mabuti nga't nakakangiti na ulit. Ayos din at hindi ka na inuubo. Nakapagpatingin ho kasi kami sa doktor at nakabili ng gamot ang dahil sa tulong nyo. Salamat po talaga. Naku, wala yun. Sarge, ano na palang sunod nating gagawin? Kung gusto mo, kukunin ko na muna yung sasakyan sa kabila. Hindi. Ako na. Babalik kasi ako sa estasyon. Nakalimutan ko yung isang report na hiningi sa akin. Isa pa, babalikan ko yung autopsy ni Anita. Dito muna kayo. Tapos babalik ako para sunduin kayo. makukulong ho ba ako? Huwag mo na munang isipin yon. Basta huwag mo kaming takasan at wala kang magiging problema. Manansala,
alisin mo na siya sa pagkakaposas. Yes, Sarge. Matapos kong kumain at uminom ng kape ay umalis na ako. Umiwas ako sa kakahuyan. Naglakad ako at pagkatapos ay sumakay ng tricycle hanggang sa bungad ng baryo kung saan nakatira ang mga manggagamot. Pero hindi ko na pinatuloy ang tricycle doon. Bumaba na ako nang makita ang aming sasakyan at naglakad na lamang papunta doon. Mamang Pulis! Oh, ikaw yung... Celia po. Ganda ng pangalan ko, no? Narito na po kayo para huliin yung mga salot? Sinong salot ang tinutukoy mo? Yung nandun. Doon, no? Baka patayin na nila si Densyo eh. Awag na namin si Densyo. Huwag ka mag-alala at ligtas na siya. Ganon? Mabuti naman. Tutulungan niyo si Anita? Tutulungan niyo siya, di ba? Nilabas niyo na siya sa maleta? Oo, pero hindi pa siya naililibing. Kaibigan ka ba niya? Ha? Ayan na sila! Ang mga salot! Mag-iingat ka, Mamang Pulis! Mag-iingat ka! Hahanapin nila kayo! Sandali! Anong ibig mong sabihin? Ay! Ang mamang pulis na itinaboy ni Edgardo. Bakit narito ka pa? Sino ang kausap mo kanina? Ako ho? Oo. Wala ho akong kausap. Narito lang po ako para kunin itong sasakyan namin. Nakita kayong tumatakbo sa kakauyan kanina. Kinuha ninyo si Denso ano? Wala ho akong alam sa sinasabi nyo. Huwag ka nang magsinungaling. Nasaan si Denso, ha? Alam mo rin kung nasaan yung babaeng baliw, ano, ha? Ha? Sumagot ka! Nakita kong nanlisik ang mga mata ng mga kalalakihang kasama ng matandang lalaking yun. Hinugot nila ang mga itak sa kanilang mga bewang at nagsimulang maglakad papalapit sa akin. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan at nang umandar yun ay mabilis ko yung iniatras. Nagtalunan pagilid ang mga lalaki. Minaniobra ko ang sasakyan. Haharunot na sana ako nang biglang humarang ang isang matandang lalaki. Napatigil ako. Kasunod noon ay dinumog nila ang sasakyan ko. Doon ako bumunot ng baril at nagpaputok. Butas ang bubong ng owner pero sapat na yon para lumayo sila sa akin. Subukan niyong lumapit ulit. At hindi ako magdadalawang isip na pagbabariling kayo. Hindi rin naman magtatagal at mamamatay ka, mamang pulis. Ikaw, ang kasamaan mo, si Denso, ang baliw na babae, at ang magina. Papatayin kayong lahat. Gawin niyo kung kaya niyo. Tingnan natin kung sinong unang mamamatay sa ating lahat. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Hindi ko na alintanang malubak na daan. Ang totoo, nakaramdam ako ng kakaibang takot ng mga oras na yun. Mabuti lamang talaga at hindi ako tuluyang kinain ng takot at nagawa ko pang makaalis sa lugar na yun. Dahil kung hindi ko alam kung ano ang sasapitin ko doon. Nang makabalik ako sa istasyon ay kaagad kong kinuha ang mga kailangan ko. Subalit matapos kong maipasa ang report sa hepe ay hindi niya ako kaagad pinaalis. Tinanong niya ako sa mga natuklasan ko na tungkol sa pagkamatay ng dalaga sa maleta. Pero minabuti kong huwag sabihin sa kanyang lahat ng detalye. Kilala ko siya at malamang na ibigay niya sa iba ang kaso sa oras na marinig ang tungkol sa mga aswang, ritual at mga manggagamot. Inabot din kami ng 1 oras noon bago niya ako hinayaang makaalis. Papunta na sana ako noon kina Marisa, subalit hindi pa ako nakakalayo sa istasyon ay tumirik na ang sasakyan ko. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang bumalik at ayusin muna iyon. Ay, peste talaga. Ngayon ka pa talaga nasira. Kung kailan may mahalagang lakad.
Mga 2 oras mahigit din ang inabot ko bago ko maayos ang sasakyan at makaalis. Bigla pa akong nakaramdam ng gutom at pagkahilo kaya minabuti ko munang kumain. Pasado 3:00 na siguro ako noon nakaalis pabalik kina Mariza. Pero pagbalik ko doon ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Anong nangyari? Bigla na lang silang inapoy ng lagnat. Hindi ko alam kung bakit. Sarge, pasensya na, pero nahihilo pa rin ako. Ako rin, sir. Ang sakit ng buo kong katawan. Imposible namang bigla na lang kayong nagkaganyan. Sandali. Manansala. Kumain ka ba o uminom doon sa bahay ng manggagamot? Kumuha ako ng isang biskwit, sir. Mukhang ayos naman yun eh. Sira ulo ka talaga. Ikaw nang nagsabing huwag kukuha ng kahit anong pagkain sa kanila. Nasaan yung langis na ibinigay ng lola mo? Nandun, sir, sa bulsa ng jacket. Anong gagawin mo? Ipapahid ko sa inyo. Hindi ko alam kung tatalab ito. Pero kung tamang hinala ko at totoo ang mga aswang-aswang na yan, maaaring tumalab ito. Pinahiran ko si Manansala ng langis sa noo, sa kamay at sa mga paa. Masasabi ko noon napakataas talaga ng kanyang lagnat. Ganon din ang ginawa ko kay Densyo at hindi nagtagal ay kumalma ang dalawa. Natahimik ang buong bahay bago sila nagsimulang magsuka. Kulay itim ang kanilang mga isinuka. Napakarami at talagang namilipit sila sa sakit habang sumusuka. Pero pagkatapos noon ay nakatulog naman na sila. Naku Marisa, pasensya ka na. Ako na maglilinis ng mga yan. Pasensya na talaga sa abala. Wala yon, sir. Pagtulungan na lamang po natin ang paglilinis. Pero sir, malakas ang kutob ko ng sinasabi niyong manggagamot ang gumawa nito. Para itong kulam. Hindi naman sana nagmamarunong ako, pero lumaki ako nakikitang lola ko na nanggagamot din dito. Ang totoo, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Pero sa lahat ng nangyayari, at nakikita kong ito, Totoo ang aswang. Totoo ang mga aswang, sir. Totoo ang kulam. Ang mga anghel, ang mga demonyo. Hindi porket hindi natin sila nakikita, hindi na sila totoo. Puno ng misteryo ang mundong ito. siguro nga tama ka. Maaari ko nang buhatin sila Densyo at Manansala noon sa sasakyan at bumiyahe, pero pinili kong pagpahingahin sila doon. Mas mainam na yun kesa sa sasakyan pa sila atakihin ng kung anong sakit. Inabot na kami ng dilim doon. Nakapaghanda na ng hapunan si Mariza nang magising ang dalawa. Sir, Kumusta ng pakiramdam nyo? ayos naman na, sir. Epektibo pala talagang langis na yun, ano? Maswerte kayo at gumana. Kung hindi, baka mga bangkay na rin kayo ngayon. Bumangon na kayo dyan at kakain na. Oh, Denso, anong problema? Namumutla ka. Masama pa bang pakiramdam mo? Nanaginip ako, sir eh. Si Manang Hera at Manong Edgardo. Kinausap nila ako. Papatayin daw nila tayong lahat. Hindi raw sisikat ang araw na humihinga tayo, sir. Kailangan na natin. Uminahon ka. Panaginip lang yon. Hindi yung panaginip, sir eh. Hindi ho yung panaginip. Kung hindi, pues haharapin natin sila. Kung totoong mga aswang sila o mga kampo ng demonyo, mabuti nang matapos ng kasamaan nila. Oo nga, Densyo. Magpakalalaki ka. Sila ang pumatay sa kaibigan mo, hindi ba? Pues, maging matapang ka para makuha ang ustisya para sa kanya. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo, sir eh. Nakakakilabot sila. Hindi sila mga normal. Trabaho namin bilang mga pulis na pangalagaan ng kapayapaan at mga tao sa mga nasasakupan namin. Kahit ano pa yan, hindi kami natatakot. Kaya tumayo ka na dyan, kumain ka. Para kung lumusob man sila, may lakas ka para tumakbo. Nangatwiran pa si Densyo noon,
Subalit hindi ko na siya pinansin pa. Pinagsaluhan namin ang sinabawang gulay na hinanda ni Marisa. Nagbalak akong umalis noon at pumunta na ng bayan, pero naisip ko ang mag-ina. Hindi ko rin sila maaaring iwan. Kaya naman iminungkahi ko na kinabukasan na kami luluwas at isasama ko na ang mag-ina. Pumayag naman sila at maging si Densyo rin. Lumipas ang mga oras. Mabagal, puno ng tensyon at nakakainip. Mula sa bintana ay nakita ko kung paanong nagsara ng mga bintana ang pintuan ng iilang mga kapitbahay nila Marisa. Tumilim ang paligid. Hanggang sa mga bandang 10:00 noon nang makarinig kami ng isang malakas na tunog ng tambuli. Hindi ko masabi kung saan yun galing. Basta umaalingaw-ngaw yun na parang umiikot sa paligid. At kasunod noon ay napakaraming yabag ng mga paa at kaluskos sa paligid. Sarge! Ihandaan niyo mga sarili niyo. Marisa, doon na muna kayo ni Nina sa kwarto. Pakiramdam ko ay napapaligiran na tayo. Manansala, ibigay mo sa kanila yung langis. Tapos magbaon rin kayo ng asin. Hindi sila tinatalaban ng asin. Ha? Hindi ba takot ang aswang sa... oo nga pala. Gumamit pa sila ng asin para sa ritual nila. Tapos tinaboy pa tayo ng matandang yon gamit ang asin. Kung ganon, anong kahinaan ng mga yon? Hindi ko alam. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kayo magpapasugat sa kanila, sir. Gumagamit sila ng lason. Naiintindihan ko. Kagaya ng ginawa nila sa akin nung una. Sige na, umanta na ang lahat. Kumuha na kayo ng mga sandatan. Nang mga oras na yon ay inaalala ko ang sinabi ni Lola Nida. Hindi tinatablan ng balang mga aswang kaya naman kinuha ko ang patalim na ibinigay niya sa akin na yari sa buntot pagi. Hindi yun kalakihan at hindi rin ako sigurado kung tatalab yun kung sakali o hindi. Pero wala nang atrasan yun. Ramdam na namin ng mga oras na yun ang presensyang talaga namang nakakakilabot. Marisa! Nina! Lumayo kayo dyan! Kitang-kita ko, Sir Jupiter, ang isang itim na braso. Nagtatalasa ng kuko ng mga yon at pilit na inaabot ang bata. Hinila ko ang takot na maginapapalayo doon nang biglang mabaklas ang takip ng bintana at tumambad sa amin si Hira. Pero kakaiba na ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at halos nakatayo ang gulugulong mga buhok. Papatayin na namin kayo. Hindi ninyo maisisiwalat sa mundo ang tunay naming pagkatao at ang aming sagradong ritual. Lahat kayo! Kayong may kinalaman na sa pag-iimbestiga. Papatayin namin kayo at gagawing hapunan! Sira ulo! Demonyo ka! Pati anak mo nagawa mong patayin! Para sa walang kwenta niyong paniniwala at ritual! Wala kang alam! Wala! Kaya wag mo kaming husgahan! Sarge! Parang sisirain na ng halimaw itong bubungan. Kumuha kayo ng itak dyan! Protektahan niyo ang sarili niyo! Tulong! Mga kapitbahay! Sinasalakay kami ng mga halimaw! Walang makakarinig sa inyo. Pinatulog na namin ang lahat gamit ang tambuli. Gigising na lamang sila pagsikat ng araw at makikita nila ang pira-pirasong mga bangkay ninyo. Hayop ka talaga, Manong Edgardo! Wala ka namang utang na loob. Pinalaki ka namin, binihisan, pinakain. Tapos ganitong igaganti mo. Pinalaki niyo nga ako. Pero sa takot at panlilin lang. Ni hindi ninyo ko itinuring na tao. Kung alam ko lang na magiging ganito ka rin, pinatay ka na lang sana namin, katulad ng mga magulang mo. Mga hayop kayo! Muling kumalabog sa bubungan at hindi nagtagal ay narinig kong napulit ang bubungan.
Nagsisigaw sila Leo at Denso sa takot at sinundan yun ng magkakasunod na putok ng baril. Katapusan na ninyo, mga pakialabero! Sir, ito, kunin mo! Ang langis! Akin na! Pagkakuha ko ng langis kay Marisa ay mabilis ko yung sinaboy sa papasok na si Hira. Sapol sa mukhang impakta. Nagsisigaw ito at nagsimulang umusok ang mukha. Sinamantala ko ang pagkakataon, buong lakas ko siyang tinadyakan. Tumalsik siya sa labas. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumalon ako sa bintana at dinambahan siya. Hindi ako nananakit ng babae pero ng mga oras na yun ay halimaw siya sa aking paningin. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang mukha. Tumigil ka! Ang mukha ko! Demonyo ka! Papatayin na kita dito para hindi ka na makapaminsala pa! Cardo! Lumayo ka sa asawa ko! Ah! Hayop na yan! Sarge! Hindi! Ang laking sugat niya sa likod! Hindi naman pala kayo nakakatakot sa personal! Nakakagigil kayo! Mga taong walang puso! O bakit nagkatawang tao ka? Maging ibon ka uli! Mga demonyong kayang pumatay ng sariling anak para sa kademonyohan nila! Masahol pa kayo kay Satanas! Ipinanganak na puno ng kamalasan si Anita. Mabuti nga! At pinaranas pa namin sa kanya ang buhay! Tarantado! Parang utang na loob na niya na pinatay niyo siya. Kahit bali-balik na rin niyo ang sitwasyon. Kahit anong ikatwiran niyo. Isang kademonyohan ang ginawa niyo. Pero siguro, totoo. Malas si Anita. Ipinanganak siyang malas dahil kayo ang naging mga magulang niya. Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Pero ngayong gabi, susunod kayo sa kanya. Sabihin na lang ninyo na mahal namin siya. Gago! Mabilis na lumusob sa akin si Edgardo. Sasalubungin ko sana siya nang biglang nanghina ang mga tuhod ko at napaluhod ako. Humalakhak siya pero bago pa niya ako maabutan ay sinalubong na siya nila Manansala at Denso. Subalit parang mga bata lamang silang hinawi nito. Papalapit na ito sa akin nang gumulong ako papalayo. Hinugod ko ang aking baril. Pinaputukan ko siya sa katawan dahilan para mapatigil siya. Hindi ako mapapatay niyan! Sarhento! Muli siyang lumusob. Muli akong nagpaputok pero wala na talaga yung epekto. Papalapit na siya. Kailangan kong tumakbo noon pero hindi ko magawa. Nagsimula akong makaramdam ng hilo. Nagpakawala siya ng suntok pero napalhod ako ng dahil sa hilo dahilan para hindi tumama ang atake niya. Muli siyang pinigilan nila Denso ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hinawi lamang sila nito. Mahusay na laban, Sargento. Matagal-tagal na rin magmula noong napalaban ako ng ganito. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko! Paalam sa... Anong... Celia! Mabutit umabot ako. Tensyo, ayos ka lang ba? Celia! Hayop ka! Buhay ka pa pala! Dapat, inuna ka na namin! Nangako ako sa bangkay ni Anita na pagbabayarin ko kayo sa lahat ng ginagawa niyo sa kanya. Hindi niyo alam kung paano siya umiiyak araw-araw? Mahal na mahal niya kayo. Kaya kahit takot na takot siya sa maaaring gawin niyo sa kanya, hindi siya umalis. Kahit ilang beses ko na siyang niyayang sumama sa akin. Kasalanan ni Anita ang nangyari sa kanya. Hinayaan niyang mapasok siya ng kamalasan at ng demonyo! Kung merong demonyo rito, kayo yon! Kumuha si Celia ng palaso at walang kakabog-kabog na pinana niya ang papatayong si Hira. Sumigaw ng malakas si Edgardo nang makita ang ginawa ni Celia. Sasalubungin sana nito ang palaso pero hindi ko yon hinayaang mangyari. Ginamit ko ang pagkakataong yun
Tinipon ko ang lahat ng aking lakas. Kinuha ko ang punyal na yari sa buntot pagi. Tinakbo ko si Edgardo. Tumalon ako at nagawa ko siyang masaksak sa likuran. Nakita kong bumuka ang sugat na gawa ng hawak kong sandata at nagsisigaw sa sakit ang halimaw. Ah! Ano yun? Ang likuran ko parang binupunit! Ah! Edgardo! Hira! Hindi! Sapul sa liig si Hira at tumagos doon ang palaso ni Celia at pagkatapos ay sunundan pa yon ng isa pa na tumama sa mismong sentido ng babaeng halimaw. Unti-unting bumalik yun sa normal nitong anyo bago tuluyang bumagsak ng patihaya. Napaluhod naman si Edgardo na nagsimula na ring magsuka ng itim na likido. Kapansin-pansin rin na lumaki ang sugat sa kanyang likuran. Napatingin ako kay Celia. Inaasinta na nito si Edgardo. Tama na! Hindi na sila makakalaban. Bakit? Nang hindi na ba makalaban yung kaibigan ko, tinigilan nila? Nung sumusuka na sa asin si Anita, tinigilan ba nila? Celia, tama na. Hindi gugustuhin ni Anita na gawin mo ito. Kaya tama na. Si Anita, ang nag-iisang tao na itinuring akong tao, normal at kaibigan. Wala na, kaibigan ko. Binitawan ni Celia ang pana. Lumuhod siya at nag-iiyak. Si Edgardo naman ay pagapang na nilapitan ng wala ng buhay na si Hira. Patawad, Hera. Hindi kita naprotektahan. Pati ang anak natin. Patawarin ninyo ako. Para sa pamilya at tradisyon natin. Kaya ginawa ko ang lahat ng ito. Akala ko pa naman nagsisisi ka na. Punyeta ka. Hanggang sa dulo. Tradisyon pa rin ninyo ang iniisip mo. Akala mo ba madali para sa akin ang ginawa ko sa anak ko? Kung hindi ko yon ginawa... Kung sa bagay, sana hinayaan ko na lang na patayin kami ng sumpang ito. Anita! Patawad! Patawad! Nakita kong pumikit si Edgardo at tumigil sa paghinga. Nakadapa siya noon at nakahawak sa mukha ng kanyang asawa ang kanyang kanang kamay. Sa dulo ay nakaramdam ako ng awa para sa kanila. Pero wala pa rin kapatawaran ng ginawa nila sa kanilang anak. Matapos yun ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Umikot ang paningin ko at tuluyan na akong bumagsak sa lupa. Pinilit kong tumayo pero hindi ko na naman maigalaw ang aking mga binti at braso. Hindi nagtagal, nawalan na rin ako ng malay. Sarge, sa wakas, Anong nangyari? ayos na Sarge. Tapos na. Ang mga bangkay nila Hera. Nasaan? Nailibing na namin dun sa bundok. Wala nang katibayan. Wala nang bakas ng nangyaring labanan. At si Mariza pala ang gumamot sa iyo, sir. Marunong siya nung ginawa ni Lola Nida sa iyo. Oh, talaga? Sir, kung kailangan niyo kong ikulong ng dahil sa ginawa ko, handa ako. Handa akong pagbayaran yung mga nagawa ko. Saka na natin pag-usapan yan. Sila Marisa, nasaan? Namalengke sila. Kasama sa Celia. Kung gayon ay, tapos na nga ang lahat. Hindi ako makapaniwalang nangyari ang lahat ng yun. Huwag kang mag-alala, sir.
yung sugat mo sa likod. Kapag naging pilat, ipapaalala sa'yo niyan lagi kung ano ang nangyari dito. Pati yung sa mukha mo. Nang sabihin yun ni Leo ay saka ko lamang naramdaman ang sugat sa aking likuran. At totoo ang sinabi niya. Naging malaking pilat yon at tuwing nakikita ko ang pilat sa aking mukha o nakakapa ang nasa likod ko, naaalala ko ang labanang nangyari doon. Isang inkwentro na kailanman ay hindi ko inakalang daranasin ko. Hindi ko isinuplong si Dencio at dahil sa talagang kakaiba ang nangyari doon ay sinabi kong wala talaga akong nakuhang kahit anong lead tungkol sa kasong yon. Nakaapekto iyon sa trabaho ko at sa tiwala sa akin ng mga nakakataas sa akin. Pero mainam nang itinago ko iyon kaysa pagdudahan at pagkamalang baliw ng mga kasamahan ko. Sinubukan ko namang sabihin sa kanila na maaaring aswang ang gumawa noon at na may aswang sa mga baryo doon. Pero tinawanan lamang nila ako. Nagawa ko ring ipalibing ng maayos ang bangkay ni Anita. Makalipas ang 2 taon ay nadestino na ako sa ibang lugar. Nagkahiwalay kami ni Manansala. Pero naging magkaibigan pa rin naman kami. Nakakalungkot nga lang na nauna na siya sa akin sa hukay. Namatay siya noong pandemic. Bago ako umalis doon, napagalaman kong sa bahay na nila Mariza namuhay at tumira sila Celia at Dencio. Pagkatapos noon, ay wala na akong ibang narinig pa tungkol sa kanila at sa baryo doon. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter at mga kasityo pangil. Kayo, kaya ba ninyong isakripisyo ang pinakamahalagang tao sa buhay ninyo para sa tradisyon at paniniwala? Naniniwala pa ba kayo sa mga aswang? Ako kasi, oo. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimot ang pangyayaring iyon.